breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, magandang gabi sa inyo. Again, madaling araw dito sa Amerika. I-expose natin ang pagka-stupid. How stupid si Erwin de la Cruz na Calvinist. Reform, I don't know. Southern, I don't know. Ang dami nilang pangalan. Mga Calvinist ito, na isa ito si Erwin na pinaka-stupid pagdating sa pag-aaral ng Bible at ito ay hindi haka-haka. Pakikita ko sa inyo na hindi siya nag-aaral ng Bible. Nakinig lang siya kay John Calvin, nakinig lang siya kay Pastor Babalu, Lloyd Labrador na fake, at ayon, pinaninindigan na nila ang picking and choosing of understanding the Bible. Tapos, hihinga na kayo ng pera or magpapasikat na sila para sabihin nila na sila ay tinawag ng demonyo. Yan ang totoo. Tinawag sila ng demonyo, pinili sila ng demonyo para magbigay sa inyo ng aral ng Bible papunta sa impyerno. Hindi makakasulit yan sa super cute at pakikita natin dito sa mga tanong ko kagaya ng ginawa ko kahapon at ito ay kailangan nating cut to the chase. Hindi ako nagbubunga nga dito para sabihin na ito ay haka-haka at challenge ko to sa iyo, Erwin. Lumabas ka na sa pagtatago sa panty ng asawa mo dahil ito ay talagang bulgar ka at ikaw ay
Bumalik ka na kay Brian ba daw na boyfriend mo dahil siguradong palalabasin kita sa panty ng jowa mo, Alexander Santos. Ipe-play natin ang rebuttal question sa kasyongahan, kastupiduhan ng walang alam na to si Erwin de la Cruz na bugok na engineer. Brother Russia, please, let's get it on. Ko. Akala ko ba gagawin mo verse aking mga nis? Ang unconditional election, wala. And during cross-examination, din mo, yabang-yabang, sabog-sabog, mahal kita eh. Kaya ako natuhana. Ha, Brother Alex? Okay, sige, let's have Q&A. Thank you, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. So, dako tayo sa ating second cross ng ating negative sa affirmative. Pastor Alex? 20 minutes, bro. Your time start now. Okay, unang-una hindi kita mahal kasi hindi ko mahal ang mga demonyo. Kasi hindi ako fake ha, hindi ako fake. Totoong tao ako. Now, ito yung tanong ko sa'yo. Sinabi mo na ang hindi tinawag ay hindi makakalapit sa Diyos. Yes or no? No, hindi ganon. Ang sinabi ko, kung hindi ka born again, magkaiba yung pagiging born again sa calling. Magkaiba rin yung election sa calling. Okay? Huwag mong i-mix up, huwag mong i-rumble-rumble yung mga theological terms, Alex. Ha? Makinig ka mabuti sa pine-present. Hindi yung nagsasapanta ka. Okay? Okay, so ibig mo sabihin, lahat ng lumalapit sa kanya ay na-born again na. Yes or no? Yes. Yes. Pero Okay, qualify natin yan. Teka. Pero qualify natin yung lumalapit. Ibig sabihin yan, sumasampalataya. Ha? Sumasampalataya ang ibig sabihin yan. Dahil pag tinawag ka by the gospel, Bro, kung Rasha, ikaw ay elect, pahinto. talagang siguradong mananampalataya ka. Dahil bibigyan ka ng bago. Okay, so nakita nyo ha, gusto kong sa lahat ng makakapanood at nanonood ngayon, gusto kong maintindihan nyo na lahat ng lumalapit ay sumasampalataya sa kanya. Lahat ng lumalapit. Pag sinabing lahat, ibig sabihin all. Pag sinabing lahat, 100%. Okay? So dito ko ibubulgar ang kaistupiduhan nito at sa bunganga niya mismo, lalabas ang utak ni John Calvin, oops, nadali ako. Matindi pala itong pastor na cute na to. Di ba? Sige, Brother Rasha. Bagong puso. Idodraw ka ng Ama kay Kristo. At ang sabi ni Kristo, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, walang makakas out kahit isa. Lahat sila ay bubuhayin ko. Raised up from the dead. Alright? Okay, if you may, ito na yung verse by verse na sinasabi ko. Kasi kanina, puro objection ka sa itatanong ko, hindi mo nilatag. Ito ay Matthew 15. Ito ay sa unconditional election na itatanong ko. Matthew 15:22, verse 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, kay Jesus, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Ito bang babae na to? Born again ba to? Yes or no? 10 seconds, we cannot tell that. Kasi hindi sinabi ng talata. No? Brother Pero Rasha, alam mo, mag-object Alex, sana ako. Pakinto. Mag-object ko, I object. Kala ko ako kalaban. Okay. Nakita nyo to ha? Tingnan nyo yung hocus-pocus ng aral ng stupidong tao na to. Binigay ko yung verse. If he really study, if he knows, he should know. Kasi lahat ng tinatanong nila sa akin sa Bible, sinasagot ko according from what I know. Okay? Ngayon, tinanong ko, itong a woman of Canaan, a Canaanite woman, lumapit kay Jesus Christ. Lumapit. Ang sabi niya, Lord, have mercy on me. Lumapit, Lord, a Gentile, Lord, have mercy on me. Ang anak ko ay sinaniba ng demonyo.
have mercy on me. So, lumalapit siya sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, born again ba to? Sabi niya, 10 seconds. Remember, ang sabi niya, lahat ng lalapit ay born again. Di ba? Lahat ng makakakita sa kanya ay binuhay na. Bakit itong babae na to ay ayaw niyang sabihin na binuhay na? Pero later on, sasabihin niya, ay, binuhay na yan. Tingnan niyo ha, napakasyongan nito, napaka-stupid nito. Ito ba ang pakikinggan nyo na nagtuturo tapos binasa yung isa, 10 seconds, tapos mamaya, oh, totoo pala kasi nakalagay sa Bible eh. So, syong ha, Brother Rasha. Yung mga taong driven by selfishness, tatawag yan kahit sa demonyo para lang Brother Rasha, stop. masatisfy yung desires nila. Brother Rasha, stop. Kita nyo, lahat na, yung tawag daw na to, indirectly, sabi niya, out of their selfishness, including this woman, tatawag yan kahit sa demonyo. Diba? Yan ang sabi niya. So, yan ang mga akusa nila sa mga tao na hindi Calvinist. Ang hindi niya alam, he is the most stupid na nag-share na hindi niya alam, mamaya, lalabas sa bunganga niya ang panty ng jowa niya. Okay, Brother Rasha. Next question. Okay, verse 23. But he answered, this is Jesus, not a word. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Question dito, yung hiling ng babae sa 22, but Jesus answered her not a word. So, ibig bang sabihin nun, hindi niya kilala yung babae na to? Yes or no? 10 seconds. Walang sinabing ganun kung kilala niya o hindi niya kilala. Pero malinaw, Alex, sa verse 24, no? He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Kilala niya yung mga sheep niya. Okay. 10 seconds uli. Kasi palusot nitong gunggong na to, puro 10 seconds. Okay. Ang question ko, sinagot niya yung babae na no answer. Kilala ba niya yung babae na to? Ibig bang sabihin, hindi niya kilala? Sabi niya, 10 seconds. Walang sinabing ganyan eh. Pero doon sa 24, nag-jump sa 24 ha, hindi niya binasa hanggang 28. Ngayon pa lang siya nagbabasa. Pagdating daw sa 24, ang sabi daw ni Jesus, I came not but to the lost sheep, or I was sent, but to the lost sheep of the house of Israel. So questionably, ang mga sagot niya na hindi niya alam. Reasoning na nakita niya, yun ang sinusunod niya. Sinabi niya, kung titingnan nyo indirectly, of course, hindi kilala eh. Kasi sa Hudyo lang ako pinadala. Yun ang sabi ni Jesus. So automatically, hindi siya kilala. Pero ayaw niyang sabihin ng yes or no. Diba? Again, mamaya, lalabas to sa panty ng misis niya, sasagot din niya. Brother Rasha? No? I know my sheep and my sheep knows me. No? John 10:27, 28. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya pinadala sa babae na to. Yes or no? 10 seconds. Hindi natin masasagot, no? Dahil hindi sinabi diyan kung believer yung babae, no? Huwag tayong lalagpasin ng kasilan. Brother Rasha, Pero mag-object na naman ako, pakitigil. Nakita niyo ba ang sagot niya? Hindi sinabi diyan kung believer ang babae. So ano nangyayari dito? Kagaya ni Babalinong Lloyd, kailangan makita yung gawa para mapatunayan na believer. Kaya mga faith plus work ang mga gunggong na to, na mga gutom na apologies, mga timawa ng Bible, mga gutom na gutom sa mga sa fame at sasabihin nila alam nila ang Bible. Kita niyo, walang sinabing believer 'yan. So kailangan malaman mo na believer, tsaka pa lang nila tatanggapin. At pag nasa iyo na, kailangan sumunod. 'Di ba? Nakikita niyo ba yung aral nito? Hindi spiritual knowledge ang alam ng bugok na to, kung hindi yung physical knowledge. Magkaiba ang spiritual knowledge versus physical knowledge. Brother Rasha? i-conclude natin yung kanyang pagpunta para sa sheep. Okay? Next question. Okay, sinabi mo sa 24, ito ang sagot. But he answered, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. So, hindi kita natanungin ng word for word na kagaya ng tanong mo sa akin. Nung sinabi niya na
I am not sent, but to the lost sheep of the house of Israel. Ibig bang sabihin ng sinabi ni Jesus Christ na to, sa Israel ako pinadala? Yes or no? Yes, no? Exegetically. Sabi kasi, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. That's true. Pero hindi lang dun natapos ang istorya. Sabi niya rin dun sa John 10, no? I have other sheep that are not Okay, of I'm this trying fold. to go to verse by verse kasi nag-request ka sa akin, so I'm here, no? So I suggest na dito lang muna tayo. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. So nung nag-worship ba siya sa Panginoon, born again na ba to? Yes or no? 10 seconds, mali ang premise mo. Walang Ay, sinabing Brother worship Rasha, dyan. pakihinto. Sabi- Pakihinto. Okay, sa binasa kong verse, that was King James Version, nakalagay, then she came and worshiped him. Yun ang word na nakalagay. Sa Bible ni John Calvin, hindi yun ang nakalagay. Sa Bible niya, kasi may Bible sila na gawa ng demonyo. Mag-iingat kayo sa Bible. Nakalagay sa King James Version, then she came and worshiped him. Yun ang pinaka-close translation na original translation na word. Pero yung ginaya ni John Calvin, kasi ganyang kakapalang libro nila, called The Institute 1, The Institute 2. Bibili ka yan, tapos pag nailagay mo na sa utak mo, demonyo ka na. Kaya itong mukha na to, hindi nyo lang nakikita yung sungay, pati buntot, ako, kitang-kita ko. Okay? Then she came and worshiped him. Winorship ba niya? Yes or no? 10 seconds na naman. Kasi palusot ng mga demonyo yan sa mga tanong ko, Brother Rasha. Sabi niya lang, Lord, help me. Eh, natural lang sa kanila yun eh. Lahat na makita ng teacher, tawag nila Lord. Lahat na makita nilang prominent figure, Lord. No? Huwag tayo lalagpas na nakasulat. Okay, Barasha, matagal naman ang time, ano? Gaano ba katagal pa ang time ko? 20 minutes yan. Okay. 15. Matthew 15. Okay. Matthew 15. Matthew 15:25 sa screen nakalagay, ah. Tingnan nyo. Ikaw tumingin. Ha? Yeah, Nakikita? I have my Bible here. Okay, I have ano my sabi? Bible here. Ito ang sabi sa 25. Then came she and worshipped him. Kasi sabi mo, help me. Then came she and worshipped him. Sa mga nakikinig kasi ang pag nagbasa sila, mas alam nila yung yung The Institute kesa sa Bible. Maliwanag to sa harap mo. May Bible ka pala. Sinabi ba dyan, help me or worship him? 10 seconds, no? Ang sinabi dito sa salin kong ESV, but she came and knelt before him, saying, Lord, help me. No? So, magkaiba. Brother Rasha, This is, text. paki-pause. Yung binasa niya, then she came and knelt. Ibig sabihin ng knelt, kneel down. Ibig sabihin lumuhod sa kanya. So sa salin nung sa akin, nung original, worship. When you worship, you're either kneeling or giving respect. Ngayon sabi ko sa kanya, ano ba ang nakalagay? Worship or help me? Sabi niya, 10 seconds. Kasi ang nakalagay sa akin, help me and knelt down. Knelt down means lumuhod. So, bakit 10 seconds? Bakit hindi niya matanggap na itong babae na to ay nagwo-worship sa Panginoon? Nakita niyo ba kung paano mag-twist ang demonyong gunggong na to na akala mo kung sino nakalabas na sungay at palalabasin ko yan sa panty ng asawa niya? Diba? So, knelt. What do you mean by knelt? Kneel down, lumuhod sa Panginoon. Is that a sign of worshiping someone? The answer is yes. Bakit 10 seconds? Diba, Brother Rasha? Sexual variation or whatever. No? Okay. So, ito ang sabi sa Bible ko So, kasi. gusto ko lang premise to, gusto ko lang i-advise sa inyo ng mga teacher, ang ibang salin ng Bible not approved by a king or King James ay salin ng demonyo. Okay? So, knelt with him, ang nakalagay dyan, knelt. Okay, Knelt now, before him. pag lumuhod ka ba sa Panginoon, yun ba ay sign of worship? Yes or no? Yes, it can be sign of worship. Yes, it can also be not. Alright? Kasi nga, nagbebeg siya eh.
Hindi naman sinabi doon na siya ay believer, siya ay nagbe-beg for help. Brother So Rasha, ikaw, pag nagbe-beg ka pakipause. ng help, halimbawa, Okay, so nakita nyo na ang sapantaha ng gunggong na to. Pag ikaw ay nagninil sa Panginoon, it could be a sign of worship or not. Kasi nga nagbe-beg siya eh. Whether you are asking material or spiritual, you are worshiping that person. That's the answer. Kaya lang sila, alam nila yung utak ng babae. Alam nila yung utak ng tao. Fake yan. Sa beginning pa lang ng Matthew, yung sa 22, sinabi na natin na merong umiiyak na babae sa kanya, crying for Lord. Hindi totoo yan. Kahit naman sino pwedeng tumawag eh. Eto, nakaluhod na, ayaw pa rin yan tanggapin. Pero mamaya, sabi ko nga sa inyo, bullseye, labas ng hustuan sungay, makikita nyo. Ang dami nilang sinasabi sa tao. Ayaw nilang i-respect yung tao na yung tao na yon ay tumawag sa Panginoon. But the gist is, hindi niya binasa yung context, nagpipicking and choosing lang sila, at pag nakita nila, dadalahin na nila sa doktrina nila, at hindi nila alam, meron pa palang sinabi. So, ganyang mag-aral yung gunggong na to, Brother Rasha. that life and death. Hindi ka ba luluhod? Okay, so Brother Alex. ito bang babae na to born again na? Yes or no? 10 seconds, we cannot say that. Yun nga sinabi ko rin kanina. Brother Rasha, Hindi stop. kasi explicit. Okay, inulit ko yan ha, kasi may point ako dito. Ito bang babae na to, born again na? 10 seconds. Hindi sinabi eh, wala naman sinabi eh. Nakikita nyo ha? Walang sinabi. Ito ba born again na? Hindi, wala naman sila. Kailangan ba sabihin, hey, I am born again. Pag sinabi ba ng born again sa kanila, maniniwala ba sila? Hindi, pakikita pa nila yung gawa. Kailangan patunayan sa mga gunggong na to, pakainin mo yung mga timawa na to, dahil pag hindi mo pinakain, hindi ka born again. Pag hindi mo binayaran tong mga hinayupak na to, hindi ka born again. Walang sinasabi eh, kaya 10 seconds ang sagot ko. 'Di ba? Yan ang yung mga hinayupak na demonyong espiritu na to na binubulgar ko sa inyo na Calvinist under the blood of John Calvin, hindi under the blood of Jesus Christ. Brother Rasha. Ang Bible, ang verse. Wala kasi sinabing she is a believer. Okay? Walang sinabing ganun. Pero ang malinaw sa talata, siya ay Okay, asking for help. but he Okay? answered and said, it is not meet to take the children's bread and cast it to dogs. Tinawag ba niyang aso yung babae? Yes or no? 10 seconds. Sabi, it is not right to take the children's bread and throw it to the dog. So, hindi niya sinasabing, hindi niya Brother Rasha, tinutukoy stop. yung babae doon. Nagpapahayag lang. Okay, nakita nyo ha, sabi ni Jesus Christ, itong word ko or itong blessing ko ay hindi para sa dogs. Sino ang kausap doon? Yung babae. Yung babae. Sabi niya, hindi sinabi. Hindi sinabi, nagsalita lang si Jesus Christ. Nakita nyo ha, noon pa lang niya binasa. Brother Rasha, tuloy. lang ang Panginoon. Alright? Okay, ulitin ko. But he answered and said, who did he answer? Yung bang babae? Yes or no? 10 seconds. Basta ito ay pagtugon ng Diyos, no? He answered, hindi niya naman sinabi doon na yung dogs ang, yung babae ang dog eh. Ba't niya naman sasabihin ng Panginoon yun? Dog, you are Okay, dog. okay. Sa 27, Layo naman. okay, and sa 27, itong sabi ng babae, and she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master table. So ito ba yung babae na pinagsasabihan dito sa verse na to? Yes or no? No, I don't believe that. Brother Rasha, stop. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Maliwanag na maliwanag. Indirectly, tinawag ni God ng dog yung babae. Kasi yun ang tawag sa Gentile. Yun ang tawag, dog. Dogs. Sabi ng babae, truth, Lord. So, inaccept na yung pagka-dog niya. Yet kahit ako aso, yung mga nalalaglag na himulmul sa'yo, crumbs of the bread, ay kinakain din ng dog. So, anong pinakikita ng babae? May pananampalataya siya. Pinakikita ng babae, di ba? Yun ang sinasabi niya. Puro 10 seconds tong hinayupak na to kasi hindi niya alam.
Kasi gunggong to. Alam mo ba yung galunggong? Ito to. Tapos may tiwa pa. Ito yung utak nito. Napansin nyo ba? Ganun-ganun. Nakita nyo naman ng super cute. Relax na relax lang. Kasi I know what I'm trying to tell you. Siya hindi. May alam lang siyang napaka-shallow. Nasa superficial ang alam niya. Wala siyang deep knowledge pagdating sa mga salita ng Diyos. Physical lang siya. Ako is deep down the heart. Alam ko takbo ng utak ng hinayupak na to. Badra siya. Hindi. Kundi, response lang yun ng babae. Doon sa unang pahayag ng Panginoon. No? Kasi nga parang, hindi niya, hindi niya inaano parang humingi ng tulong sa kanya, hindi niya kagad binibigay. Yun ang pagkaunawa ko. Ha? Okay, so sa lahat ng tinanong ko dito, sinabi mo, hindi iyon yung babae na kausap niya. Yes or no? 10 seconds, no? I don't believe na yung babae sasabihan niya ng dog. Ha? Hindi ganun ng Panginoon. Ano ka ba naman, Alex? Ha? Anong klase pagbabase ang ginagawa mo? Ha? Oh, next question. Okay, then Jesus answered to her. Verse by verse to. Maliwanag. By context to. Sa mga ating Brother Rasha, kung maaari lang sana, huwag mo siyang ibatin. Nagiging bastos ang labanan Kasi hindi ako nagbabatin sa kanya. Kasi Proceed lang. Umiling siya ng verse by verse. Eto ngayon sa 28. Then Jesus answered and said unto her. Yung bang unto her na to, ito na ba yung babae? Yes or no? Yes, diyan. Kasi nga kausap niya. Pero ibang usapan niya, tawagin niyang dog yung babae. Yan sinasabi ko sa iyo, Alex. Ha? Huwag kang masyadong, unawain mo mabuti. May message diyan. Hindi niya tinatawag na dog yung babae. Okay? Oh. Oh woman, great is thy faith. Then Jesus, so yung babae pala, na lumuhod sa kanya, may faith sa kanya. So yung bago ba siya lumuhod, born again na siya? Yes or no? Bago siya lumuhod, 10 seconds, no? Kung siya ay Darasa, may faith, stop. no? Born again muna siya. Darasa, stop. Ito na. Sabi ni Jesus Christ, "Oh woman, great is thy faith." So tinanong ko siya, bago ba siya lumuhod, may faith na siya? O 10 seconds uli. Nakita niyo ba kung gaano kagunggong itong bulok na pag-uutak nung hinayupak na to? Pagdating sa 28, may faith pala. So ibig sabihin, ay born again yan kasi sinabi ni Jesus may faith. Ganyan silang magturo. Kailangan may makita muna sa'yo. Kailangan makita yung action, yung sinabi mo, yung gagawin mo, at pag pinalamon mo na to, ay may faith ka. Pag pinalamon mo na yung mga gutom na to, kagaya ni Lloyd na Babalino, ay born again yan. Ay ni-regenerate yan. Haka-haka ko ba to? Galing sa bunganga niyang mabantot, nagunggong na engineer na palpak, nagtuturo sa inyo ng kaligtasan para palamunin siya. Timawa ito ng Bible. Hindi niya kaya tong ginagawa ko. Hindi niya kaya to. Nakita niyo ba? O woman, great is thy faith. Born again ba to? 10 seconds pa rin. 10 seconds, Brother Rasha, tuloy. No? Yun ang katotohanan. Sabi ng John 3. 10 Unless a man be seconds. born again, he cannot see the kingdom of God. Okay, so ibig mo sabihin, na born again muna to, kaya siya binigyan ng Diyos ng faith. Yes or no? Yes, malinaw yun sa John 3. No? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alright? Yun ang prerequisite para siya ay magkaroon ng faith. Kung sinasabi na ngayon ng talata, may faith siya, born again na muna siya. No? Bago siya nakapanampalataya. Oh, okay. So, at least nakita naman ng mga tao ang ano dyan So, ngayon, nung na-born again ka, or nung ikaw ay pinili before the foundation of the world, chosen, ligtas ka na ba? Yes or no? 10 seconds. Ang sabi ng Acts 13:48, Brother Rasha, pakitingin. Nakikita nyo ba itong mga sagot nito? Napapansin nyo ba? Pinili daw siya Nung pinili ka at alam mong na born again ka, ligtas ka na ba?
But 10 seconds? Why 10 seconds? Why say yes? Pinili ako eh. Why? Why? Ask yourselves. Because he doesn't know. He doesn't know. Pinili na siya, na born again na siya, ni-regenerate na siya. Ang tanong ko lang, nung pinili ka ba't na born again or ano, ligtas ka na ba? Yes or no? Why 10 seconds? Why? Kasi gunggong to. Gunggong, syunga, joklis, lahat. Eh hindi niya alam, mas maganda ako sa kanya. 'Di ba? Kaya sinasabihan akong bakla niyan, naiinggit yan sa beauty ko. Kasi ako, pang Miss Universe. Eh siya pang ano, tsaka-tsaka, pantsanggi. Hindi obra sa akin to. Nakita niyo ba? Na born again ka, ligtas ka na ba? 10 seconds, why? Sana matauhan na kayo sa mga gutom na switik na to na mga timawa ng Bible. I challenge you, do this. Kunin mo yung cross ko at i-criticize mo kung ano makukuha mo sa mga sagot ko. Wala akong sagot na 10 seconds, 10 seconds. I answer you directly unless it's really 10 seconds. Ikaw, 99% ng tanong ko sa iyo, 10 seconds. Ang sagot mo. Padala siya. Are appointed to eternal life, believe. Pag sumampalataya ka sa Ebanghelyo, sinasabi sa'yo ng Biblia, ikaw ay pinili for eternal life. So, ligtas ka na ngayon, yes or no? Of course, I can claim that because I believe in the gospel and the finished work of Jesus Christ and the personhood of Jesus Christ, no? And I am serving Him. I am Okay. saved. Sinabi ni Jesus Christ, the one who endures till the end shall be saved. Ang ibig sabihin, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas sa Tagalog. Sa English, the one who endures till the end shall be saved. So, saan magi-endure? Sa mabuting gawa ba? Yes or no? 10 seconds. Diyan, sa text Para na sa- ginagamit mo, para- tribulation Para siya kasi yan, pakitigil. no? Yung kailangan mag-endure sila. So, nakita niyo na. The one who endures till the end shall be. Saan sila mag-i-endure? Mag-i-endure sa good works ba? Sa gawa ba? 10 seconds. Pero ang sagot niya, yun daw endurance or yung pagmanatili na yan ay sa tribulation. Sa tribulation. But I want you to do this. Hindi ko to naisip kahapon. Ngayon ko sasabihin sa inyo. The one who endures till the end shall. Sabi niya sa tribulation daw yan. Tandaan nyo ha, yung sinasabi niyang tribulation, wala ng Christianity. So ano pa ang preaching doon sa tribulation? Kailangan mag-endure. Nasaan ang pagiging born again doon? Sana makuha nyo to ha. Paano sila magiging born again doon? Doon daw yun sa tribulation. So ibig bang sabihin, wala nang pinili doon? Mag-i-endure na sila? Sana makuha nyo to ha. Yung sinabi ko daw na verse, doon daw yun sa tribulation at doon daw yun. So, wala na bang Calvinist doon? Wala nang pinili? Sana nakuha nyo to ha. Dahil kahapon, nung inano ko kay Lloyd, pare-pareho ang blood sa tribulation, blood sa Old Testament, blood sa New Testament, blood sa tribulation, blood doon sa paghahari ni Jesus Christ. Pero sa kanya iba. Doon daw yun sa tribulation. I hope some of you got this kasi gunggong to. Badala siya. During tribulation times, no? Yan ay descriptive, hindi prescriptive ng mga. So, ibig sabihin, sa time na yon hindi sila pinili. Kailangan may gawin sila? Yes or no? 10 seconds, no? Pagka ikay sumasampalataya, ikaw ay pinili. Acts 13:48. Okay, badala siya. Okay, Stop. ibig pong sabihin, sa tribulation, So, sa tribulation, pag ikaw ang pinili, hindi ka na mag-i-endures daw. Nakita nyo ba ang mga sagot? Paano? Pag sumampalataya ka, ikaw ay pinili. Pero sabi niya, doon mag-i-endure pa rin. I hope you get it again. So, ibig sabihin, sa tribulation, walang pinili. 10 seconds. Sa Acts, blah, blah, blah. Pag ikaw ay sumampalataya, pinili ka. Pero sabi niya, doon mag-i-endures. So, ibig sabihin, kahit pinili doon, mag-i-endures pa rin. Sana nakikita niyo yung sagot ng mokong nagunggong na to na palalabasin natin sa panty ng asawa niya. Go ahead, Brother Rasha. pag sumampalataya sila, ligtas sila. Yes or no? Yes.
no? During tribulation time, may tribulation saints kasi, di ba? No? Meron pa ring maliligtas doon, no? Kaya ang sabi ng Biblia, as many as were appointed to eternal life believe, no? Yun ang malinaw. Kaya sila ay chosen. Okay, so ibig sabihin, wag na kayong manatili dahil nanampalataya na kayo. Di ba dapat yun ang sinabi ni Jesus Christ? Pero ito sabi niya, sabi mo sa tribulation, pag nanampalataya sila, ligtas na sila. At nung binasa ko yung verse, sabi mo sa tribulation yun. Sa tribulation, ang mananampalataya ay nanampalataya, ito ang sabi niya. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Saan sila mananatili? Sa pananampalataya ba? Yes or no? 10 seconds, no? Yes. And I don't know if anything else. Brother Rasha, Maaring Brother Rasha, pakistop. manatili. 10 seconds. Yes. No. I don't know. Nakita niyo ba ang sagot? Napakasimple. The one who endures till the end shall be saved. Sabi mo, pag nanampalataya, ligtas. Saan sila mananatili? Sa pananampalataya ba? Yes or no? 10 seconds. Yes. No. I don't know. Nakita niyo ba? Stupid, di ba? Ito ba ang magtuturo sa inyo? Erwin, teka muna ha. Malabasan na to para kagaya nung kay ano. Kung gusto mo, baka hindi ka na kumikita dyan sa ginagawa mong panloloko sa flood control, bibigyan na lang kita. Okay? Bibigyan na lang kita. Kasi medyo mataas ang ano mo kay Lloyd, mukhang educated ka, na syunga, ang bibigay ko sa'yo, $200. Kay Lloyd, pang 100 lang yun. 2 na to. Okay? So, ako na lang ang magpapalamon sa pamilya mo para wag na kayo manloko ng tao. Yan ang, tingnan niyo mga aral niyo. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di ba? Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Saan mananatili? Sa pananampalataya ba? Yes or no? Teka muna, hindi ko alam to 10 seconds. Yes, no. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi ba syunga? Ganyan ba magtuturo sa inyo? 99% ng sagot ay 10 seconds. Palusot. Puro palusot. Diba? Brother Rasha, pakituloy nga. Na-high blood na ako sa Sa tower. pagsampalataya, yes. At to endure yung tribulation. But salvation is always by faith Okay, alone. yung to endure sa salvation, doon ba pumapasok yung huwag kayong magpapatatak ng mark of the beast? Yes or no? 10 seconds. Ang merong pananampalataya, no, ay hindi magpapatatak sa beast. Okay? Revelation 13:8. Okay? So, ibig sabihin, yung nanampalataya pala na yun, ang sinabi ni Jesus Christ, huwag kayong magpapatatak sa mark of the beast kasi may pananampalataya na kayo. Yes or no? 10 seconds. Wala akong nabasang ganun. Basta ang sabi ng Revelation 13:8, no? Hindi sila nag-worship sa beast because ang kanilang pangalan nakasulat sa Book of Life before the foundation of the world. Okay, tinawag ba si Nicodemus? Yes or no? 10 seconds, no? Wala akong nabasang tinawag siya. Ang nabasa ko lang doon sa first verse, no? Siya ay pumunta Brother Rasha, kay pakistop. Kristo para magtanong. Nakita nyo ha? yung second husband niya na si Lloyd, tinawag ba si Nicodemus? Sabi niya, no. Tapos susunod na tanong ko, ligtas ba siya? Later, pareho silang gunggong. Nung una, hindi siya ligtas, pero ligtas pala sa huli. According to this, nabasa nila, ligtas pala. Pero nung una, hindi ligtas. Pinili ba siya? No. Siya naman, tinanong ko, pinili ba siya? Hindi ko nakita eh. Magtanong ka muna sa second husband mo. Kasi pagdating sa first husband mo na si Brian Badaw, wala na, di ba? Tapos na career. Yung first husband mo na inagaw mo sa akin, si Brian Badaw na boyfriend ko, wala na, tapos na career. Buti na lang, hindi ako magkakagusto sa mga babalino na Pastor Lloyd sa Mangtingnan, hindi sa Martino. Yan ang mga tinuturo nyo, mga bugok na apologies kayo. Yung isa, hindi pinili, yung isa 10 seconds. Magkaisa kayo. Hindi ba magjowa kayo? Dapat nagba-Bible study kayo bago kayo mag-sex. Mag-Bible study muna kayo. Kasi holy naman ang gagawin nyo eh.
Kasi pinili kayo mga hinayupak. Brother Rasha? Okay, huwag tayo lalagpas sa nakasulat. Okay, in respect with Pastor Lloyd, sinasang-ayunan mo na tama lahat ang sinasabi niya sa laban ko. At kinukongratulate mo siya. Sabi ni Objection. Pastor Lloyd, hindi raw Objection. Hindi natin dapat dalhin yung ibang debate at lalong hindi natin dapat dalhin yung ibang tao dito. sa Okay, PNL. so I object. ang object dito yung pagbanggit ng yung isa pa ni Pastor. Counter objection? Counter objection ko, pareho silang Calvinist, pareho sila. At saka ano tawag dito? Mm. Nag-aano sila sa Facebook na congratulations, ang Mm-mm. galing ng ginawa mo, yung ganun-ganun. So, nire-relate ko lang Okay. kung sang-ayon ba siya na ang sabi ni Pastor Lloyd, si Nicodemus daw ay hindi tinawag. Sang-ayon ka ba kay Pastor Lloyd? Oh. Yes or no? Okay, 10 so seconds. Sasagutin ko na. okay, sasagutin 10 seconds, proceed. Hindi ko alam. Hindi ko naman napanood yung debate nyo na yun eh. Ano ka ba? Sigurado ka bang ako yung sinutukoy mo na yun? Brother Rasha, tama Hindi na ako to. yun. Brother Rasha, tama na to. Yung pala, tama na to bro. Kuha na tayo sa question. Kung okay na ako sa ano na sana nasyahan na kayo doon. So, iyan ang sinasabi ko mga kapatid. Matalim ang bibig ko magsalita, hinayupak, gunggong, syunga, lumabas ka sa panty ng asawa mo, bulok ang utak mo. Iyan ang tunay na salita sa utak natin. Inilalabas ko lang yan. Kayo kunyari, ay ang sama ng bunganga no, ang sama ng bibig nun. Pero mas marumi pa yung utak nyo sa akin. Hindi nyo lang sinasabi. Ako, sinasabi ko. Yun ang pagkakaiba. So, to to put this together, pareho lang tayo makasalanan. Ganyan ba magsalita ang pastor? Sabi ko nga, bine-verbalize ko lang na iyan din ang takbo ng utak nyo. Ganun din. Ang hindi nyo lang, masabi, sinasabi nyo kasi, ay nakakatakot ang Diyos. Baka makita ako, madinig ako ng mga to. Ako hindi ganyan. Sinasabi ko, cut to the chase, stupid si Erwin. Cut to the chase, demonyong espiritu niyan. Si John Calvin. Nakita niyo naman sa mga sagot sa tanong ko, di ba? Born again ba tong babae? No, walang sinabi eh. Siya ba yung tinawag na dogs? 10 seconds? No, walang sinabi eh. O sabi ni Jesus, may faith daw. Born again ba to? Pag may faith, born again na yan. Hindi ba gunggong? Di ba? Sana makita nyo kung anong klaseng tao to na I hope na i-debunk nyo ako sa ginagawa kong ganito na i-expose nyo yung mga sagot ko. And I almost guarantee you 2 to 3, 10 seconds lang siguro yung sagot ko and the rest I answered directly. Kasi alam ko ang sinasabi ko sa inyo. Pag ako pumunta sa platform, inaral ko yung Bible. Pag binigyan mo ako ng context ng 1 Corinthians, 2 Corinthians, Revelation, Habakkuk, Hosea, Judges, kung ano mang mga ibibigay nyo sa aking mga Bible, binasa ko. If ever na may masabi akong hindi ko pa nakita yan, pwede ko kayong balikan. I forgot. Pero yung magsasagot-sagot ako ng kung ano-ano, hindi ganyan ang pastor na cute. Ang pastor na cute ay nagbubulgar ng demonyong Erwin de la Cruz na may 2 husbands. Inagawan niya ako kay Brian Badao. Ngayon naman, ewan ko kung nagbe-break up na sila ni Babalino Lloyd sa Mangtingnan, Labrador. Brother Rasha, if there are some questions, let's get it on. Question dito. Shoutout mo na kay Alvin Gregorio, nandyan din si Fernando Camacho, si PJ Patco, si Pastor Jeromel Amlon, Maisel Jacob Santos, Dulce Onara. Ayan, shoutout din mga kapatid nung naka-Japanese. Question dito, bakit po kayo nagtatalo? Parehas naman kayong osas. Hindi, magkaiba kami. Hindi lahat ng osas ay osas. Hindi lahat ng ligtas ay ligtas sa claim, okay? So ito ay labanan ng tunay na osas versus fake na osas.
Yun ang ano. At ito ay pagtatalo ng faith, okay? At I forgot to mention na itong si Erwin ay humihingi ng resibo. I forgot to say to begin with na humihingi ng resibo doon daw sa mga tinutulungan ko. Ngayon, nung sinasabi ko yon, ang akusan niya sa akin, dapat daw hindi ko ipinagmamalaki. Ngayon, nung nagpakita na ako ng meron, kailangan naman daw niya resibo. So, I'm so proud of you, Brother Mario. God knows I never asked you to do it. So, shout out kay Brother Mario Marshall, last name niya. Hindi ko ma-mention yan, hindi ko nakabisado. Si Brother Mario, tinulungan ko yan dahil naramdaman ko ang needs niya from the heart. Hindi ako basta-basta tumutulong if I don't feel it. So, tinulungan ko si Brother Mario, yung pamilya niya, dahil I feel like that's the right thing to do kasi I can afford to help. But God knows I never asked him to step up and tell them that I helped you. Never. God knows. In Jesus' name. Pero ang ginawa niya, pumunta siya doon sa reels, doon sa message ni Erwin na bugok na nakatago sa panty ng asawa niyang mabaho. Na pakita mo ang resibo, Alex, pakita mo. So nag-step up doon si Brother Mario, and thank you, Brother Mario. Pinakita niya na ako ang resibo ni Pastor Alexander, tinulungan niya ang pamilya ko. Ano ang sabi ng demonyo ni Erwin? Hindi ako maniniwala, walang resibo. So Brother Mario, please lang, wag mo nang ipakita yung resibo dahil sasabihin niya na nagmamalaki lang tayo, nagmamalaki lang ako. At isa lang yan, ha? Sinabi niya, isa lang. Nung sinabi kong isa lang, hindi pa rin siya naniniwala. Sinabi na ni Brother Rasha na tumutulong ako, hindi pa rin siya naniniwala. Kailangan si Jesus ang magsabi sa kanya. Yan ang paniniwalaan niya. Paano masasabi ni Jesus ngayon? Wala, di ba? So nakikinig siya ngayon kay John Calvin na demonyo. Kaya demonyo ang sinusunod ng hinayupak na Erwin de la Cruz na nakatago sa panty ng asawa niyang mabaho. Rasha, next question. Shoutout muna mga kapatid again. Question dito, may word kasi na election sa Bible. Bakit kayo ayaw nun? Okay, talaga namang may word. Sino ang elect? Ang elected people ay chosen people, the Jews or Israelite. Okay? Tapos yung word election sa panahon ngayon, you will be part of the elect in Christ. Kailangan maintindihan nyo yan. Election, yes, may word na election, but you have to know what is the meaning of election doon sa Bible. Sa Old Testament, who was elected? Sino? Gentiles ba? Or the Israelite? Are you a Jew? Are you Israelites? Then you are elect. How to be saved? How to be saved now? Kill an animal for the remission of sins so that when you die, you go under Abraham's bosom. That was the Old Testament. Sa New Testament, there is the word elect or chosen. How do you become chosen? In Christ. Before the foundation of the world, gagawin na ni Jesus yung mamamatay siya. In Christ, when you have faith in Christ, then you are part of the elect. Hindi yung before the foundation of the world, niligtas na yung demonyong Erwin de la Cruz at ang pamilya niya sa impyerno pupunta sa ganitong belief. Okay? So, I am elected. Ngayon, how did I become elected? In Christ, I have faith. I am part of the called. Ano ibig sabihin? Tinawag ako not because of the voice of God, the audible voice of God. No, tinawag ako because I have faith. Nung magkaroon ako ng faith sa blood ni Jesus Christ, I am elected. I am part of the called ng mga tinawag. So pag sinabing tinawag ka noon, Israelite ka. Pag sinabing tinawag ka ngayon, have faith in the blood of Jesus Christ. So sana maliwanag yan, ha. Election means there is something or there is a condition.
Paano naging elect si Abraham? Abraham believed God and it's counted to him for righteousness. Paano naging elect si Noah? Noah found grace in the eyes of God. So may mga kondisyon. Paano ako naging elect? I have faith in Jesus Christ. So you have to know that. Pagdating sa tribulation, how you gonna be part of the elect? Do not take the mark of the beast. Sa 1,000 millennial kingdom, how you gonna be part of the elect? Listen to Jesus Christ. Do not say any bad word kasi pag nagsabi ka ng bad word, you are in danger of hellfire. So you must know where you at to be part of the elect. Hindi ka pwedeng ma-elect sa Israelite time sa Old Testament kasi kung doon ka kukuha, pumatay ka ng animal. Wala na yon. Wala na. So sana maintindihan yan, Brother Rasha. Shoutout dito mga kapatid kay PJ Patco. Sabi niya, verse 22, kinilala niya si Jesus. Verse 22 of what? Okay, kinilala si Jesus. Sa ano ang point? Ano ang point? Ayan. Yun ba yung sa Matthew na inaano ko? What's the point? I want to see his point. Kinilala niya, kung doon yung sa sinasabi ko, kinilala niya si Jesus and then sinasamba niya si Jesus. So ang question dyan, a Gentile woman. Kasi ang pinopoint ko dito sa mga hindi Calvinist or sa mga Calvinist, ang pinopoint ko dito, hindi daw pwedeng lumapit sa Panginoon ang hindi tinawag. Take note, hindi daw pwedeng lumapit sa Panginoon ang hindi tinawag. Ngayon, nung lumalapit itong babae, hindi tinawag, walang sinabi eh. Nung tinawag na dogs, nung tinawag na lahat na, nung lumuhod, hindi pa rin daw yan pagluhod. Kasi lahat daw lumuluhod, kahit sa demonyo tumatawag. Pag desperado na, yan ang sagot niya. Pagdating sa dulo, sinabi ni Jesus, may faith pala to. Sabi ni Erwin, may faith pala yan. Kaya yan, tinawag. So yung sa sinabi mong kinilala si Jesus, yan yung tayo na Gentiles na we have that will. Meron tayong will na dalawang klase, physical and spiritual. Pag ikaw ay merong nakita mo nagpapagaling si Jesus, maaaring ang purpose mo ay pupunta ako kay Jesus para magpagaling. Or pupunta ako kay Jesus para ako maligtas. So ganyan na nangyayari. But the point is, you have faith in that person that he can do something for you. It could be physical or spiritual. Pero pagdating dito sa mga demonyong espiritu na to, kagaya na magjowang Lloyd at Erwin, hindi tinawag yan eh. Pero mamaya pag nakita nila, tinawag pala. So yan ang mga binubulgar natin. Bano na siya? Okay. Comment dito. Sabi ni Fernando Camacho, di pa magaling pagkabugbog mo sa kanya, Pastor Alexander. Binugbog mo na naman, lamog na yan. Hahaha, shout out ka. shout out kay Brother Camacho. Alam mo si Camacho, matindi ang labanan namin yan. Matindi. Halos magmurahan na nga kami yan. Tsaka may ginawa pa nga video sa akin yan. Pero kita mo naman ang respeto namin sa isa't isa. Kahit nagmurahan kami, nagbugbugan, pagdating sa pagkatao, tao-tao lang eh. Diba? Tao-tao lang. Pagdating kay Brother Mario, nagbugbugan din kami niyan sa debate. Pagdating na in needs, natulungan ko pa, tao-tao lang. Diba? So itong si Erwin, masyadong mataas ang ere. Masyadong kala mo kung sinong mga nakatayo sa pulpito na or kung ano man yung nila sa tawag dito. Dati kakampi ko yan si Erwin nung binabanatan ko si Camacho. Nung kami. Ngayon, si Camacho ngayon, magkakampi kami ngayon, not because of faith, kundi sa pagkatao. Pero itong si Erwin, pag nakita niya na may kalaban, yung kalaban niya, pag nakita niya na binabanatan mo, kakampi mo siya. Pero pagka hihiwalay na, yan mga tatawag na bading, mga salawahan, di ba? So brother Camacho, shout out sa iyo, brother.
Bro Rasha. Shoutout dito mga kapatid kay Dulce Onyara. What about Enoch? Wala pa ang Gentiles at Jews. Okay, that's a different deal ng Panginoon. Different segment yan. It's just a good example of how, of what God did to Enoch. Next question. Sabi ni Michilada, ang salitang reprobate sa Romans 1:28 ay galing sa Greek word na adokimos, meaning not approved, spiritual sa Diyos. Ang tanong ko, may kakayanan ba ang tao na gawing approve ang kanyang sarili na walang tulong galing sa Diyos? Meron. Meron kakayanan. Yung ine-explain dyan sa gusto ko maintindihan nyo ha. Gusto ko maintindihan nyo to. Yung binabasa nyo sa Book of Rome or sa Romans chapter 1 is the exposure of the Gentiles having different God. I want you to get this na nagtanong. Ang sinabi ni Apostle Paul dyan, mas gusto nyong sambahin yung created ninyo. Mas gusto nyong sambahin yun. Kesa sambahin nyo yung God na lumikha ng langit at lupa. Kaya sinabi silang reprobate mind because they are praising different gods. Ngayon, ask yourself, kung ikaw ay may ginodiyos, or kung ikaw ay may relihiyon, let's say, kung Roman Catholic ka, merong tinatawag na JIL. Merong tinatawag na Mormons. Iba't ibang Jesus 'yan. Pero ang dasal nila in Jesus name. May Jesus sa Iglesia ni Cristo, may Jesus sa Roman Catholic, may Jesus sa JIL, may Jesus sa Mormons. But pag nakita mo 'yon, you have a choice, 'di ba? So you have that free will. Pag napunta ka sa Jesus ng JIL, ang sasabihin ko sa iyo, you are worshiping the wrong Jesus. You have a reprobate mind. Pumunta ka sa Jesus under the blood of Jesus Christ. So let's go to Rome. Sa Rome, kaya sila reprobate mind, their will, yung kakayanan nila, dinala nila sa ibang God. And alam mo na meron silang sinasamba. Kaya sinabi ng Diyos, sinabi ni Paul, kayong mga Gentiles, hindi kayo sumasamba sa tunay na Diyos, hindi kayo sumasamba sa God of Israel. Two gods or many gods sa Gentiles, the one true God is the God of Israel. Kaya kayo ay reprobate mind. Yun ang purpose ng Rome. Ang tanong mo, may kakayanan ba? Yes, may kakayanan. They chose the wrong God. They chose the wrong God. So, ine-expose ni Paul na ganyan kayo noon. Ganyan kayo noon. Okay, that's chapter 1. Pagdating sa chapter 2, sa Hudyo naman. Wag naman kayong magmamalaki. Hindi como righteous kayo at nasa inyo ang tamang God, minamaliit nyo naman yung mga Gentile na may maling God. Sinasabihan nyo sila, huwag kayong magnakaw. Kayo ba hindi magnanakaw? Oy, huwag kayo, mamamatay tao kayo. Kayo ba hindi pumapatay? Yan ang sabi ni Apostle Paul sa chapter 1, wrong God sa Gentiles. Sa chapter 2, right God sa Israel, pero huwag kayong mayayabang. Kasi, eto na ang purpose ng message ko. Pagdating sa Romans 2, tingnan niyo ha, after niya i-expose yun, pagdating sa Romans 1:16-17, eto ha, Romans 1:16-17. Sabi niya, ang message niya sa tatlong klase ng tao sa Rome, Jews na nagdadala ng faith and works,
at ang mga saved Christian na at saka Gentiles. Tatlong grupo ang minessage niya doon. Sabi niya, sa 16, Romans 1 muna to ha. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yun ang message niya as a whole. Pagdating sa 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, yun ang dala niyang message sa Rome. Tapos pagdating dito sa last 3 verses, sinabi na niya yung kasamaan, yung mga kademonyuhan ng tao. Pero ang dala niyang message is the gospel. Sa Gentile yung 1. Pagdating sa chapter 2, inakusahan din niya yung mga Hudyo na, huwag kayong magmayabang. Hindi ko muna sa inyo ang right God. Nasa tama na kayo. Hindi na kayo papatay ng hayop. Ito na ang dapat na salvation. Romans 2:16 ulit. Kanina 1:16. See, parehong message binigay niya. In the day when God shall judge the secrets of men. It's all about the heart. It's not physical salvation na. Wala nang papatay. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, see, in Him, according to my gospel. According to my gospel. So, binabago ni Paul, hoy Gentile, yung will ninyo, go to my gospel. Kayo naman mga Hudyo, wala na yung chosen kayo ngayon about the physical dealing. Madja-judge kayo sa gospel ko. Yun ang message ni Paul sa Rome. So yung sinasabi niyo na reprobate mind ay walang will, merong will. It's just a wrong choice, okay? It's just a wrong choice. Tado Rasha? Sabi ni PJ, ang layo po kasi ng explain nung ka-debate nyo over allegory. Ang layo talaga. Okay, so yung kay ano ba? Kay Erwin or ako ba yung sinasabi niya? Yung ka-debate ko? Ako hindi ko alam, Brother Rasha. Ako ba yun? Hindi ko din alam. Sige, pass na lang tayo muna. Hindi mahirap sumagot sa hindi ko alam. Okay, sabi ni Mechi Lada, pinutol mo ang tanong, pakibasa ng buo at saang talata mababasa na kayang baguhin ng tao ang ginawa ng Diyos na pagiging reprobate. Ang context ng Romans 1 ay patungkol sa nature, buong pagkatao bilang reprobate at ang Diyos mismo naglagay sa kanila. Okay, so eto na sagot. Napakasimple naman Napakasimple naman. Okay. Romans, nandun din sa Romans sa 1, ano? Kasi na-jump nyo kasi yung pinaka message ni Paul. Ano ang sabi ni Paul sa Romans 1? Ito ang message sa reprobate na tao. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito yung sagot sa tanong mo. To everyone that believeth. So, hindi stupid si Paul, hindi stupid ang Diyos na reprobate kayo, hindi kayo maniniwala. Pero sinabi ni Jesus Christ, merong hindi maniniwala, merong maniniwala. To everyone that believeth, I am reprobate kasi wala akong God, but I believed. Ngayon, so ako ang patunay na humankind has the right to believe. Ngayon, it depends kung saan ka maniniwala. Kung ikaw ay naniwala dyan sa Jesus mo, at ako ay naniwala sa blood ng Jesus ko, kahit may Jesus ka, magkaiba tayo. Magkaiba tayo. Wrong Jesus, wrong gospel. At gusto kong ipakita sa iyo yan, sinabi rin ni Paul yan sa
1 Corinthians 11. Tingnan ko lang ha, by memory. 1 Corinthians 11:3. Okay, so I'm just gonna research real quick ha, para makatulong ako sa tanong mo. Hindi ko muna sa Jesus ka, okay ka. Okay? Kaya nag-warning si Apostle Paul sa mga tao na akala ninyo nasa right Jesus kayo. Okay? Tingnan natin sa okay. Okay. 2 Corinthians pala. 2 Corinthians 11. Okay? 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11:3. Okay? Tingnan mo itong sinabi ni Jesus Christ. Tagalog. Ngunit ako, 11:3. Basahin mo to, Brad. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sa English, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. That is 3. Ito yung 4, napaka-importante. Sapagkat kung iyong paririto ay mangaral ng ibang Jesus. See? Merong ibang Jesus. Sa Old Testament, mayroong ibang God. Nakita nyo na? Wrong God sa Old Testament, wrong Jesus naman dito. Sabi ni Paul, sapagkat kung iyong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi naman namin ipinangaral, under the gospel yon ni Paul. Hindi gospel ni Matthew, hindi gospel ni Peter. Under Paul, which is the blood. O kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap. See? Magkaiba espiritu natin. Although you have the Jesus as I don't know, but I have the Jesus of Paul. Ito yung tinanggap kong espiritu. O ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Ibig sabihin, alamin nyo kung ano yung gospel na tama. Sa English, for if he that cometh, kagaya ni Erwin, pumunta sa inyo, preach another Jesus. Preach another Jesus. J.I.L. may Jesus. John Calvin may Jesus. I have my own Jesus. Brother Russia has another Jesus. Ikaw may Jesus ka. So, sino sa atin na may tamang Jesus? For if he that cometh preach another Jesus, whom we have not preached, under Paul to ha, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. The gospel. Be ye followers of me, sabi ni Paul. For I am in Christ. Sabi ni Paul. Bakit kay Matthew makikinig? Sabi din ni Jesus yun di ba? Pero he was alive then. After the resurrection, he called Apostle Paul. So you have to listen to Paul. Di ba? Or another gospel, yun nga, for I am not ashamed of the gospel. Ano yun? How that Christ died for our sin. Sa 1 Corinthians 15:1-4, which you have not accepted, you might well bear with them. So anong point dito? You have to know if you are in the right Jesus. Barasha. Shoutout muna mga kapatid. Dito kay PJ, kay Doles, at sabi niya, ages to come yan na sa tribulation. Iba sa church aid natin ngayon na by grace. That's true. Kaya nga sinasabi ko kay Erwin tsaka kay Lloyd na magjowa, if lahat ng maiiwan sana ay hindi na magi-endorse till the end sa Calvinism. Kung maiiwan, impyerno na. Bakit may panibago pang kaligtasan doon? Unbeliever yun Diba? Lahat ng naiwan, unbeliever. Sa kanila, pag unbeliever, hindi na pupunta sa Panginoon. Pero bakit sabi nila meron pa ring mananampalataya? Kinuha na yung church. So doon pa lang debunk na
ang mga Calvinism na to na mga gutom na switik. Ang panahon natin ngayon is under grace. Divine grace. Ang grasya ng Diyos ay gift under His blood. We don't deserve it. He did the salvation for us. The only condition is for you to believe. Ngayon, there is another grace kay Noah. Ano yon? Anong binigay na grace kay Noah? You must write the ark para ikaw ay maligtas. Ano? Nireject ng tao. That's another grace. Condition is to ride the ark. 'Di ba? Pagdating sa law of Moses, that is another grace. Kung Gentile ka, be converted to be a proselyte Jew, and then when you sin, kill an animal so that you will go and be part of the Old Testament saints. That is another grace. Okay? Now, what is the grace of God? Under the blood of Jesus Christ, the fulfillment, the foretelling of something that He did from the old, from the blood temporal to the blood permanent. At pagkatapos nito, kagaya ng sinabi ni Brad, grace of God under the church spiritually, individual salvation will be caught up in the air, in the clouds, so that we will be with the Lord forevermore. What will happen to the left behind? There is another grace. What is the grace? Do not take the mark of the beast. Let them chop your head off, then you will get the salvation. There is another grace after the tribulation. Listen to me, sasabihin ng Panginoon, dahil ako na ang naghahari, don't do this, don't do that. So, that grace is to obey. Work-based salvation. Pagdating dito sa tribulation, faith plus work salvation. Pagdating sa church age, faith alone salvation. Pag bumalik ka sa Old Testament, faith plus work salvation. See, that's how you understand the Bible. Kasi itong si Erwin na bugok, kukuha sa Ezekiel, kukuha sa Revelation, paghahalu-haluin, kaya ayun, naging mga demonyo. Salamat sa tanong, Brad, and I hope I explained it na clear sa inyo. Pero Rasha? Sa tayo ng comment. Shoutout mga kapatid sa ating nasa live ulit. Pwede kayo magtanong mga kapatid ha. Sabi dito, Mechelada, ang 1 Corinthians 11 ay hindi nagpapakita ng kanyang baguhin ng tao ang ginawa ng Diyos na pagiging reprobate ng tao. 1 Corinthians 11, kasi guys, gusto kong sabihin sa inyo, ang context ng 1 and 2 Corinthians, ito ang pinakamasasamang tao sa mundo. Okay? Pinakamasamang tao sa mundo ang nasa 1 and 2 Corinthians. Kaya ang message ni Apostle Paul dyan ay, dito ko na lang ibibigay ang sa binasa niya yung 11, dito ko na lang bibigyan ng linaw. Wait lang ha, may nakita akong news. It's over for her. Kilala niyo to, no? Ito another demonyo to ha. Ito ay witch. Itong pastora na to. Kaya mga pastora, mag-iingat kayo, mga witch kayo lahat ng babaeng pastor. Ito nahuli na siya ha. Okay. 1 Corinthians 6, dito ako pupunta. Kasi mga gutom lang yan, kahit yung mga babaeng pastora, mga gutom na akala mo kung sinong mga nagpi-preach, mga halimaw ng Bible, yung mga babaeng pastora. 9. Sabi dito, ang message ni Apostle Paul sa mga masasamang tao na kahit Christian na, kahit ligtas na, ginagawa pa rin to. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Inherit means reward, okay? Be not deceived. See, sabi niya, huwag kayong pa-deceived. So, ang message dito ay sa mga ligtas na.
neither fornicators, nor idolaters, adulterers, effeminate, abusers, dami ano, sa 10, thieves, covetous, drunkards. Pagdating sa 11, and such were some of you. Ibig sabihin, sa mga binanggit ko, huwag kayong padisib dito. Yung mga magnanakaw, mahahalay, nagmumura, bakla, tomboy, mga matay tao, lahat. Sabi niya, and such were some of you. Ano ibig sabihin? Ngunit yung ilan sa inyo, ito pa rin ang ginagawa. Ito ang reminder. But you have been washed. Ano yung washed? Jesus, blood of Christ, na-wash na kayo ng blood. But you are sanctified. Naaralan na kayo. Naaralan na kayo. But you are justified. Pinawalang sala na kayo. Alin ang pinawalang sala? Is it your flesh or your soul? Kailangan alam nyo kung alin ang niligtas. Ang niligtas ng Diyos ay sealed with the Holy Spirit, yung soul mo na patay. While we were dead in sin, we are quickened together, for by grace are ye saved. Yung aniligtas, yung kaluluwa mo, napupunta sa impyerno. Pero yung work ng flesh mo, you can still do good or bad. It so happened na sa Korinto, ang daming ligtas, pero mga demonyo pa rin. Physically, ha? Kaya sabi ni Paul, huwag nyo nang gawin to. You have been washed. You have been sanctified. You have been justified. Di ba? In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. See, the Spirit is used. Spirit is used kasi I am a believer, but I sin every day. I know I'm saved, but I still think of hatreds. I know I am saved, but I still think of lust. Pag nakita ko yung type kong babae, nandun pa rin yung kalibugan. In the eyes of God, I am a murderer. In the eyes of God, I am an adulterer. In my heart. Kaya sabi ng God, I died for that sin. You cannot do it. Lord, I can't do it. So if you can't do it, just trust my blood so I can seal you and hopefully I can change that thinking, maybe lessen that thinking para hindi puro kalibugan, puro galit ang nasa isip mo. So anong nabago sa akin? Ang dami. Ang dami. Dati pag tiningnan ko yung babae, huhubaran ko pa. Sa mata, sa isip. Dati ngayon pag nakita ko man, nalibugan ka man, sasabihin ko, dati ganyan ako eh. Buti na lang, nabago na ako. Pero makasalanan pa rin, I still thought of it. I still think of it. Pero nakakat in short mo na. Pag nakat mo ba na short, hindi na kasalanan? Kasalanan pa rin. Kaya nga sabi ni Jesus, that is the reason why I died. Kasi kung magde-depend ka sa kakayanan mo, lahat kayo sa impyerno. Just respect and trust my blood, and that is what I received. Salvation by faith. Next question. Question dito, Ephesians 2:1, ang salitang dead ay galing sa Greek word na nekros, meaning spiritually dead or separated from God. Alin sa parte ng buong pagkatao ang pwedeng gawing born again ang kanyang sarili at pwedeng magbigay ng talata? Okay, we all know na meron tayong, hindi ko lang maibigay yung talata. As a saved Christian, we have body, soul, and spirit. Okay? Doon sa Ephesians 1 na binasa mo, ang parte ng katawan mo ay body and soul. Body and soul, buhay ka, but you are dead in the eyes of God. You are dead, pero buhay ka, ha? So, alin doon ang dead literal na sinasabi ng Diyos? Your soul is dead. Your soul is dead, okay? So, if I want to give you a verse sa Ephesians 1:13, di ba? Binasa mo yung Efeso 1, dead, had quickened. Pagdating sa 13, in whom you also trusted. Sino yung nag-quicken sa'yo? Yung Panginoon.
after that you heard the word of truth. Pupunta na naman tayo, the gospel of Apostle Paul. The gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise. What is sealed of the Holy Spirit? That is your dead soul, sealed with the righteousness of God, meant together, quickened together, iyan ay born again as a new creature. This new creature still living in your body, which is sinful nature. Kaya nga nangangaral si Apostle Paul na iwasan nyo na yan, iwasan nyo na yan. Kaya nga itong katawan na to mamamatay, and that will be the fullness of your salvation. So alin ang na born again? Alin ang dead? Yung soul mo. Katawan mo, it's always been dead. Yung soul mo has a chance to be born again as a new creature. Now I am a new creature. Why am I wasting my time here talking to you and exposing this stupid idiot Erwin de la Cruz and Babalino, Lloyd, if I didn't know the salvation? 'Di ba? Kasi hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Yung mga sinasabi ko, mga switik na gutom. So isineshare ko sa inyo in the best of my knowledge na ang salvation ay walang bayad, ang salvation ay free. Nakuha ko to ng free, I freely give it to you para magkaroon kayo ng kalayaan. The answer is, dead ka in the eyes of God because you are separated of sin. When the fall of nature got here from Adam and Eve, you are dead with God. Pero God is doing something to save you from Genesis from Abraham to Moses to Paul. 'Di ba? From Abraham or from Noah to Abraham to Moses to Matthew, Mark, Luke and John na si Jesus Christ, hindi pa nag-fail pa rin to Paul. Si Paul ngayon, ang kaligtasan natin ay under Apostle Paul. It's not under Moses. Okay? The salvation today, it's not under the law, but under grace kay Apostle Paul. The born again is your spirit, not your body. Your body is just nothing but a piece of shit. Ba, Rasha? Okay, PJ, saan po napunta ang soul ng namatay na believer sa panahon ngayon? Okay, ngayon there is a compartment in heaven na dinadalahan ng Panginoon na sinasabi nilang soul sleep, pero it's not sleeping at all. Iyan ay alive na nagiintay lang ng rapture to have a glorified body. Ngayon, ngayon sa Old Testament, kung mapapansin mo, meron ding compartment na pinuntahan. 'Di ba? Doon sa Luke 16, merong beggar at saka yung rich man. Kung makukuha mo yung sinabi doon na yung namatay na believer, meaning under the blood of animal, under the God of Israel, nandoon sila kay Abraham's bosom. Tapos, yung mga unbeliever doon na walang God or hindi nakasunod sa law, nandoon sa compartment din ng tormented place. At sinabi doon, yung mga nasa tormented place at saka nandoon kay Abraham's bosom, meron tinatawag na big or huge gulf fix. Ano yung gulf fix? Ibig sabihin, mayroong malaking guwang na si Abraham hindi pwedeng pumunta sa tormented place at yung tormented place na nandoon yung rich man, hindi pwedeng pumunta kay Abraham. Nung namatay si Jesus Christ and the veil were cracked or open, yun na yung na-cut loose na, pinuntahan na niya doon at dinala na niya sa langit. Yung mga Old Testament saints. Nasa langit na sila. At deeper understanding, meron na silang body doon sa Old Testament. Ngayon, ang question mo is about us. Okay, about us. Pag binasa natin tong ito wala sa lupa ito ha. Nasa langit na to, but if you look at it, it seems like nasa lupa. Wala sa lupa. Nasa
sila pa nga ang unang ibabangon ng Panginoon. 1 Thessalonians 4:16. Okay. 1 Thessalonians 4:16. For the Lord Himself, ito na yung time na yung rapture ha, yung rapture. Kasi ang question mo yung mga dead as Christian, true believer. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Ito na. And the dead in Christ shall rise first. The dead in Christ shall rise first. So, ibig mong sabihin, nandito lang sa lupa? Hindi. Ibig sabihin ng rise first, papalitan na sila ng glorified body. Nandoon na sila. Uunahin sila kasi kasama na yun ni Jesus Christ as spirit. Okay? So, yan ang sagot sa tanong mo. Then, yun namang buhay pa, then we, sabi ni Paul, which are alive and remain, shall be caught up together with them, yung mga sinasabi mong namatay, in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So to answer your question, and the dead in Christ shall rise first. Not here, not sa lupa. Why? Bakit ko sinabi hindi sa lupa? Kasi sinabi ko na sa iyo kanina, yung mga Old Testament saints under the lupa, kay Abraham's bosom. Kinuha na niya sa langit. So lahat ng namamatay, pag namatay ako ngayon, pag binalan ako ni Erwin de la Cruz ngayon, and I will thank him, I'm gonna go with the Lord. There is a place in heaven na nagiintay lang ang kagaya ko na magkaroon ng glorified body, and then you'll see that in 1 Corinthians 4, 1 through 17. Brother Rasha, I think isa na lang, ano? Okay. At ayan, sabi ni Meche, ang layo daw ng sagot mo. Yeah, lumabas na lang kasi mga ganyan, mga bugok, walang pag-iintindihan, mga bopol. So yun lang, bro. Okay, so ayan ang purpose ng ginagawa ko dito ay expose sa inyo si Erwin de la Cruz na nagtatago sa panty ng jowa niya. At si Lloyd na mga personal to ha. Kung lumaban ako personal. Pag ako pinersonal nyo, personal din ang laban ko sa inyo. So ngayon I challenge yung dalawang bugok na to na i-debunk niya ang ginagawa ko ngayon. I-debunk niya, tandaan nyo, personal attack with evidence. Yung mga sagot niya biblically. Kasi pareho kami nagtuturo at kayo ngayon, sinasabi ko sa inyo, matalim ang bibig ko kasi inilalabas ko yung nasa utak ko. Kayo naman, you pretend na clean pero mas madumi pa kayo sa mga inilalabas ng bibig ko, 'di ba? So yan lang ang munang message. Brother Rasha, thank you so much. Medyo another 10 minutes ma-high blood na ako. So we'll do it again, Brother Rasha. Weeknights, right? Weeknights 10 p.m. Meron pa ako mga 6 to 7, maybe 10 na ipakikita ko sa inyo kay Filimon, kay Erwin, kay Labrador. But Brother Arnel, nothing personal to you. I like your attitude, respect kay Pastor Arnel. Okay, Brother Rasha, thank you so much. Ito pa rin ang inyong lingkod. Super duper cute, Alexander Santos. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Alexander. Abangan nyo siya lagi dito mga kapatid. At series daw ito. At see you next Monday mga kapatid. Weekdays lang tayo. 10 p.m. yan. Abangan nyo lagi si Pastor Alexander. At kung gusto nyo magsuri yan pananampalataya, you can follow him mga kapatid. At you can follow also me dahil dito ako laging nagla-live. So mga kapatid, please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha Debates TV. Napakaraming debate podcast ni Pastor Alexander doon. Pwede nyo puntahan. Kung gusto nyong tingnan yung plenay ni Pastor Alexander, meron siyang mga debates between Calvinists. So isa-isahin niya daw. At pwede nyong tingnan pwede yung buo na debate. So you can para at least you are aware sa pinag-uusapan ni Pastor mga kapatid. At sa mga gusto nyo maghamon dyan, you can comment dyan mga kapatid. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.
darkness fades when you are near.